May knowledge o kaalaman na nagbibigay ng buhay. At may knowledge o kaalaman na nagbibigay ng kamatayan. Ang kaalaman na nagbibigay ng buhay ay bunga ng buhay ng Diyos na ibinigay niya sa tao. Ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kalakip ng larawan ng Diyos ang kanyang kaalaman. Kung walang buhay ng Diyos, walang kaalaman ng Diyos. Ang kaalaman na nagbibigay ng kamatayan ay bunga ng kaalaman ng masama. Sinabi ng Diyos matapos na lalangin niya ang tao, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Sinuway ito ng tao, kaya't nagkaroon siya ng kaalaman hindi lamang sa mabuti, kundi pati sa masama. Bunga nito, ang tao ay naging makasalanan. Tayong lahat ay nagkasala, naging patay sa kasalanan, at napasa ilalim ng puot ng Diyos. Hindi ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang ibig ng Diyos ay ibalik ang buhay at ang kaalaman niya na nawala sa atin. Ginawa niya ito sa pagbibigay sa atin ng pananalig sa Kanya. Tanging pananalig sa Diyos ang nakalulugod sa Kanya. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang pananampalatayang ito ay pananampalataya na humahanap, gumagalang, nagpupuri, sumasamba at sumusunod sa Diyos. Ito ay tinatawag na pagkatakot sa Diyos. Hindi ito ang pagkatakot ng mga demonyo na may kaalaman tungkol sa Diyos, ngunit nanginginig na tumatakas palayo sa Kanya. Ang may takot sa Diyos ay lumalapit at nananatili sa Kanya, kaya't personal na nakikilala niya ang Diyos at tumatanggap ng buhay mula sa Diyos. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Kasama ng pagsisisi at pagpapahayag ng kasalanan, aminin natin na tayo ay wala pa ng kaalamang nagmumula sa buhay na mula sa Diyos. Kung ipinahahayag natin ang ating kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal. Patatawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa ating pag-amin na wala tayo ng karunungang mula sa Diyos, hingin natin ito sa Kanya na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ay ibibigay niya sa atin. Ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y naligtas, at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang Kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng Kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan nito. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos.
Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ang karunungang mula sa Diyos na ibinigay sa atin. Siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang espiritu, kaya't ang pag-iisip niya ay nasa atin. Ang Panginoong Hesus mismo ang biyaya ng Diyos. Tanging sa kanya tayo maaaring lumago. Lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen.